Praise God. Good morning sa ating Panginoon. Good morning sa bawat isa mga kapatid, maging ang mga nakahook up sa internet. Good morning mga kapatid. Praise God. Bago tayo bumasa sa salita ng Panginoon, tayo panandali ang manalangin. Praise God. Hallelujah. O Diyos Ama na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, O Ama, aming iniaalay sa inyo ang parting ito ng gawain, which is the exhortation. O Ama, dinadalangin ko sa inyo, O Diyos, na may gabayan ninyo sa bahaging ito ng inyong gawain, O Ama. Inaangkin namin at inaangkin ko, O Diyos, na wala kaming nalalaman kahit anong kahulugan o kahit anong kapahayagan sa inyong mga banal na salita, kundi kami umaasa lamang sa pagpapahayag ng inyong banal na spirito, O Ama. Ako'y umaasa lamang sa paglalagay ng inyong banal na spirito ng mga salita sa aking bibig, O Ama. Huwag niyong hayaan, O Ama, na may lumabas sa aking bibig na galing lamang sa aking kaisipan, O Ama. Kung hindi ang lahat ng parte ng katawang ito, O Ama, ay gamitin ninyo upang maging daluyan, O Ama, na nag-iisang totoo at nag-iisang ah, ibig sabihin ng inyong mga banal na salita, O Diyos. Gabayan ninyo ko, Ama, at gabayan ninyong mga makikinig saan mang parte ng mundo, sa kawan na ito, sa nasa sala, O Ama, at sa mga nakikinig sa internet, O Ama. Gabayan ninyo ang aming mga pakinig, gabayan ninyo ang aming mga puso, O Diyos. At kung marinig namin ang inyong mga banal na salita, O Ama, huwag ninyong hayaang papagmatigasin namin ang aming mga puso, O Diyos. Ito lamang ang samot panalangin namin sa inyo, O Diyos. In Jesus Christ's name, Amen. Praise God. Amen. Buksan natin ang ating mga dalang Biblia sa Ephesians. Ephesians chapter 2, verse 8. Praise God. Sabi dito, For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Praise God. Sumakaupo na kayo mga kapatid. Praise God. Uh, Kakaunti lamang itong ating pagbubulayan sa araw na ito. Kaya hinihiling ko na makapagbata ang bawat isa para sa exhortation na ito, mga kapatid. So praise God. Ang sabi ni Paul, by grace, you are saved. Sabi niya. In other words, sinasabi ni Paul sa Church of Ephesians that they are already saved, mga kapatid. Hindi niya sinabing, by grace, you may be saved. By grace, you will be saved. Or you are partly saved. Sinabi niya, you are saved. So at this moment, mga kapatid, sa loob ng kawang ito, kung sino man ang nakakapakinig, all of us, mga kapatid, are either saved or unsaved. Nandun lang tayo sa dalawa. Walang gitna. No? Save ka or unsaved ka, mga kapatid. At ang sabi ng ating, sabi nga ni Paul sa Romans, salvation must be by grace. Kasi lahat tayo nagkasala. At walang kahit anong gawin natin sa ating mga buhay, kahit gaano tayo magpakatuwid sa harapan ng Diyos, hindi tayo makakatanan sa apoy ng impyerno, mga kapatid. Kahit gaano mo paglingkuran ng Diyos, kahit gaano kalinis ang budhi mo, bakit? You are sinner by nature. You are fallen by nature. At kahit anong mangyari, mga kapatid, kahit anong gawin ng fallen nature na ito, wala tayong kaligtasan, mga kapatid. Salvation is not of ourselves. Actually, ang title pala ng ating paksa sa araw na ito
is the message of grace. So, grace, mga kapatid. Hango ito sa message ng ating propeta na the message of grace. Sabi niya, salvation is not of ourselves. We do not deserve salvation. Sabi niya, because of what we are. And you cannot earn it by what you have done. What we all deserve, mga kapatid, is hell. Pwede mong sabihin, nakakapagpagaling ako ng may sakit. Kahit yung workers of iniquity, mga kapatid, nakakapagpagaling ng may sakit. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pwede mong sabihin, nakakapag-prophecy ako. Nagka-come to pass yung mga dreams ko, yung mga prophecy ko, kaya saved na ako. Kahit yung mga false prophets, mga kapatid, kaya mag-prophecy at nagka-come to pass. No? Di ba sinabi niya yung sa Deuteronomio chapter 13 na kung kahit mag-come to pass yung sinasabi ng propeta, kung idadalhin naman kayo sa ibang Diyos, huwag kayong susunod. So, ibig sabihin, merong nagka-come to pass na pinaprophesy ng mga false prophets. Bakit? Kasi gusto ko lang kayong subukan, sabi ng Diyos sa Israel. Gusto ko lang kayong itest kung kanino ba kayo magiging tapat. Sa salita ko o sa salita ng propeta na yun. Pwede mong sabihin, mga kapatid, na alam mo lahat ng mystery sa Bible, alam mo lahat ng revelation sa Bible, alam mo lahat ng knowledge, nasa iyo lahat ng knowledge, nasa iyo lahat ng faith, no? Na kaya mong alisin yung bundok sa kanyang kinalalagyan. Sabi ni Paul, having or doing all of these qualities and works without love, it's useless. Sabi ng ating kapatid na propeta, it's not by works. Works shows that you are saved, mga kapatid. But what saves you is the grace of God. Grace is what God does for you. Works is what you do for God to show appreciation of what God did for you. No? Yung nagiging banal tayo, no, meron tayong ginagawa o yung mga kilos natin is pang-Kristiyano because of grace, mga kapatid. At dahil doon sa grace na yon, nakakapamuhay tayo ng banal, kaaya-aya, at ligtas sa harap ng Diyos. Sabi nga kagabi, yung mga mabuti bang tao na hindi mga nakarinig ng salita ng Diyos, maliligtas? Sabi nga ng naririnig ko, yung kabutihan ng tao, basahan lang sa harapan ng Diyos. Wala itong bilang o wala itong value sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Dahil kung sa kabutihan rin lang, no, wala yung kabutihan ng tao sa kabutihan ng Diyos. Man deserves nothing from God but punishment. Alam niyo, mga kapatid, grace is very old. Grace was given since the time of Adam and Eve. Nung sila'y nahulog, nangako ang Diyos sa kanila na meron siyang isang binhi na gagamitin para i-bruise, no, yung head of the serpent, mga kapatid. At yung binhi na ito, it will bring the sons and daughters of God back to eternity. Kasi doon tayo nawala eh. Adam is the son of God. Eve is the daughter of God. No? Ibabalik niya sila, tayo, na magiging anak nila, ibabalik tayong lahat nitong one seed na ito na magbubruise sa serpent's head sa eternity. Sabi, this one seed will restore what was lost by Adam and Eve. And this one seed is the grace of God to humanity. Kung sa situation na yun, mga kapatid, sinabi ng Diyos, hindi ba sinabi ko sa inyo, huwag niyong kakainin ito? Kasi kapag kakinain niyo ito, mamamatay kayo. Anong sinabi ni Adan? Yung babaeng binigay mo sa akin, siya yung kumain yan. Anong sabi ng babae? The serpents beguiled me.
So, nagtuturuan na sila mga kapatid. So, kung i-imagine nyo kung gaano ka-hopeless yung situation, yung tatlo, nagtuturuan sila, nagpapasahan sila ng kasalanan. No? Sabi nga, yung fear, nandun na sa mga mata nila. Kaya sila nagtuturuan. Si Adam, natatakot na. Si Eve, natatakot na. Bakit? Dahil alam nila na transgress nila yung law ng Diyos. And yung transgression na yun, isa lang ang ibig sabihin nun. Kamatayan, mga kapatid. Pero, sabi nga ng ating propeta, yung Diyos, yung kinakausap niya sila Adam, you've done me wrong, sabi ng Diyos. No? You've trespassed my laws, sabi niya. Hence my law needs to be executed, sabi ng Diyos kay Adan at Eva. Therefore, there must be death, sabi ng ating kapatid. Because I said that, sabi ng Diyos. And there is only one way that the demands of God's law could be met, sabi ng ating propeta. So when God gave His grace to Adam and Eve, nung time na yon, God knows that He has some work to do. Hindi tao yung gagawa, mga kapatid. Diyos ang gagawa, Diyos ang kikilos. And it is a great work to do. Dahil ang plano ng Diyos is from eternity, no, nagkaroon ng bridge, at ibabalik ang gusto niya, mag-complete ulit yung circle. Gusto niya yung nabali na part ng circle is mabalik sa pagiging circle, mga kapatid. Mabalik sa eternity. And God cannot fulfill this work in His spirit form. Because the spirit is life itself, mga kapatid. Ano mo papatayin yung buhay? Buhay yun. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapatay yung buhay, mga kapatid. So God made a man, and He calls him Jesus Christ. And through this man, God works the work of salvation. And this man is the grace of God to humanity. Sabi nga kanina. Meron nga isang kwento na sabi, may isang evangelist na pumunta sa isang baryo. Ngayon, bago siya pumunta doon, pinodcast na may pupunta na evangelist doon. At ang paksa ng kanyang i-share is how to be saved. What are we going to do to be saved? Ngayon, merong isang tao na gustong pumunta. Kaya lang, let's say, sabihin natin may trabaho siya. No? Tapos gusto niyang pumunta after ng work niya, tapos na yung gawain. It was too late for him. Hindi niya na narinig yung message. Ngayon, ang sabi tinanong niya ngayon yung mga brother. May tinanong siya isang brother. Brother, nakapakinig ka ba nung message? Oo, sabi niya ganyan. So, paano ba ako maliligtas? Sabi niya, ano kailangan kong gawin? Sabi niya, wala kang dapat gawin para maligtas. No? It's too late, sabi niya ganyan. Tapos, yung brother na yun, natakot na dahil hindi niya na alam kung paano siya maliligtas. No? Anong ibig mo sabihin na wala na akong dapat gawin? Because the work is already finished, sabi ng brother. The work is done, and you just need to believe it, that it is done, sabi ng kapatid. Kaya no wonder, sinabi ng ating Panginoon, habang nakabayuba yung kanyang katawan doon sa krus ng Calvary, it is finished. The work of salvation is finished. Sinabi niya yun sa Ama dahil yun yung ibinigay sa kanya ng Ama na kailangan niyang gawin. At nung masabi niya yun, ang sabi ng Matthew, He gave up the ghost. Amen. You just need to believe that work, mga kapatid. You just need to believe that finished work na grace sa atin ng ating Panginoon. Pwede mong sabihin, nagkasala ako sa Diyos, na hindi ko kayang mag-pray sa Diyos, hindi ko kayang magsimba kasi narumihan. Alam niyo mga kapatid, kaya kayo nandito dahil may biyaya pa ang Diyos. No?
At kung ano man ang pagkakamali natin sa ating mga buhay, ito yung biyaya ng Diyos sa'yo para itama mo yung mga pagkakamali ngayon. The work of salvation is finished. There is nothing more to be done. You have no more work to do in order to be saved. So huwag niyong i-misinterpret yun, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin wala na pala akong kailangan gawin, magliwaliw na lang ako. So hindi, mga kapatid. Sabi nga ng ating kapatid na propeta kanina, para i-appreciate mo yung grace ng Diyos sa'yo, kailangan meron kang works. No? Kailangan meron kang pagtugon dun sa kanyang grace. Faith on His grace is what God requires. Kailangan maniwala tayo. Pero faith is not salvation, mga kapatid. Faith is not the cause of salvation. Jesus Christ is the cause of salvation. Instrumento lang yung faith para pumunta o para matanggap natin yung salvation. Pero faith, it does not save, mga kapatid. Jesus Christ saves. Salvation is entirely the work of God for His church. Sabi nga ng ating kapatid, hindi tayo ang gumagawang Kristiyano sa ating sarili. It is God. No? God is the one who makes Christians. Kaya yung church, this is the masterpiece o yung workmanship ng Panginoon. Ito yung workmanship ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga sabi ni Paul, I am what I am. Sabi niya, by the grace of God. Alam niyo, mga kapatid, nabubuhay tayo sa araw-araw na taglay-taglay yung biyaya ng Diyos. Alam niyo ako, mga kapatid, wala sana ako sa harap ninyo ngayon kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Bakit? Alam niyo, 10 years ago, nagkaroon ako ng hindi ma-diagnose na sakit. Alam ni Sister Baby to. Mga third year high school ata ako. Dahil may araw na sumasakit yung tiyan ko, pero hindi ko malaman kung ano yung sakit na yun. So, 3 days after, dinala ko sa ospital. Yung ospital hindi rin malaman kung ano yung sakit ko. Ang hula nila is appendicitis. Pero, pagka tinutusok nila, ang appendicitis daw kasi, pagka meron kang appendicitis, pag tinusok ka dito sa may kanang bahagi o yung lower right ng tiyan mo, tatalong ka sa sakit. Pero ako, pag tinutusok ako dito, yung kamay ng doktor, tinutusok niya dito ko, hindi ako nasasaktan. Pero pagka tinutusok ako dito sa may left part, doon ako tumatalong sa sakit. So, ang akala nila, sakit sa kidney yung may tama sa akin, yung kidney ko. Pero nung tines nila yung dugo ko, wala naman silang makitang ano sa kidney ko. So, inobserbahan ako ng mga ilang araw pa. Dumating yung pang-limang araw. Talagang sobrang sakit na ng tiyan ko. Tinutusok nila yung dito ko, hindi pa rin ako nasasaktan. Pero pag tinutusok nila yung dito sa may kaliwa ko, doon ako nasasaktan, mga kapatid. Doon sa unang hospital na yun, hindi ako ma-diagnose. So, dinala nila ako sa isang sabi natin high-tech hospital o yung PMS na tinatawag sa amin. Doon naman, tinutusok din yung dito ko. Hindi rin naman ako umaaray sa pagtusok niya. Pero pag dito niya ako tinutusok sa left, dito ako umaaray, mga kapatid. So, kung di ako nagkakamali, 10 days na yung lumipas. No? Yung tinusok na ako ng doktor ulit dito, tumalon na ako sa sobrang sakit. Dito hindi pa man lumulubog yung kanyang daliri dito sa aking kanang parte ng tiyan. Lumundag na daw ako sa sobrang sakit. Alam niyo, mga kapatid, nung time na pang 10 days ko na, hindi ko na nararamdaman yung katawan ko. Ulo na lang yung nararamdaman ko ng mga time na yun. Nagpapamasahe nga ako dun sa lola ko dahil
Hindi ko dahil manhid yung likod ko, pero sabi ng lola ko, sinusuntok niya na daw ng sobrang yung kinakakaya niya yung likod ko. Sinusuntok niya daw ng dun sa buong lakas niya, pero hindi ko daw maramdaman. Kasi sabi ko daw lagi sa kanya, "Nay, lakasan mo pa, lakasan mo pa." So, nung tunusok na ako ng doktor dito na napatalon na ako sa sobrang sakit, dinala na nila ako sa operating room. Doon nila nakita na appendicitis nga talaga yung sakit ko, mga kapatid. Pero very rare yung naging orientation ng ano ko, ng appendix ko. Dahil yung appendix ko daw, yung kinasasabitan niya, nakaganyan daw siya. Nakadikit siya dun sa intestine ko, no? Kaya nung pumutok siya, nung sumabog yung nana, pumunta lahat dito sa may kanang parte ko. Kaya dito, pag tinutusok ako dito yung masakit. Dito hindi. Kaya lang, sa span ng 5 araw, kumalat na yung buong nana, mga kapatid. Kaya kahit tinusok ako dito, masakit na. Alam niyo kung ano yung sinabi ng doktor sa papa ko noon. Sabi niya, maswerte ka, sabi niya. 2 segundo na lang, didikit na yung nana sa puso ng anak mo. Sabi ng doktor kay papa na, na-late lang kami ng 2 segundo, patay na yung anak mo. Kasi once na dumikit na yung nana sa puso, wala na. Pinakamasailan atang bahagi ng katawan yung puso dahil muscle lang yan. Manipis lang yan. So, ang nakakatawa daw, kinuha nung doktor yung parang kinuha niya yung nana, napadikit dun sa puso ko, sa kanya inalis. Alam niyo, 2 litrong Coca-Cola yung nakuwang nana sa akin. Pinakita nung doktor kay Papa. Bit ko yun nung ika-10 araw ko. Kaya naoperahan na ako ng appendectomy, mga kapatid. Niloloko nga ako ng mga kaklase ko ay nasisarya na daw. So, that is one of the events in my life na napakita yung grace ng Diyos sa akin na kapag hindi mo pa talaga oras, mga kapatid, no, kung may purpose pa sa iyo ang Diyos, sabi nga ng ating kapatid na propeta, hanggat hindi pa tapos ang Diyos sa iyo, Satan cannot take your life. No? Isang patunay si Job, mga kapatid. Hindi mapatay-patay ni Satanas si Job dahil yun yung sinabi ng Diyos sa kanya. Huwag mong kukunin yung kanyang buhay. Kaya mong gawin lahat, pero huwag mong kukunin yung kanyang buhay. Buti pa si Satanas masunurin sa Diyos. No? Hindi niya kinuha yung buhay ni Job. Pero tayong tao, no, na di hamak naman na mas mababa kay Satanas, kung tutuusin, lagi natin sinusuhay yung salita ng Diyos. Isa pang grace, mga kapatid, sa buhay ko, ay itong kalagayan ko ngayon, mga kapatid. Actually, noon, nung bata ako, nagkaroon naman tayo lahat ng first love, yung sinasabi nga, sabi. Pag kaya yung pinag-uusapan, halos gising lahat. So ako, mga kapatid, nagkaroon din naman ako noon. Sister Joan, pagka binabanggit ko sa kanya yung naging ex ko, talagang halos yung itim niya sa mata nawawala na. Pero actually, mga kapatid, tinuturing ko yung isang grace sa akin dahil nung nagtapat ako sa babaeng yan noon, nireject niya ako. No? Nireject niya ako. Ngayon, nireject niya ako, pero ako, hindi naman ako yung bang nag-ano ng iba para lang makamove on. Hindi. So, kung nireject niya ako, hanggang doon lang, kasi ako hindi naman ako nag-girlfriend para lang makiin sa sanglibutang ito. Ngayon, lumilipas yung panahon, hindi nawawala yung nararamdaman ko sa kanya. Pero siya, ilang beses na siya nag-boyfriend. Pero ako, kahit na nakikita ko siya nagbo-boyfriend, okay lang. Parang, masasaktan ka, pero hindi
hindi ako gumagawa ng habang para parang makamove on. So, nung dumating yung panahon na siguro dahil napansin niya na hindi na talagang totoo ko sa nararamdaman ko sa kanya nun. After 7 years, mga kapatid, nag-open siya sa akin. Fourth year college ata yun nun. From third year to fourth year. 7 years, mga kapatid. Binigay rin siya sa akin ng Diyos. So, parang naalala ko nga si Jacob nun, mga kapatid. 7 years na pinagtrabahuan si Rachel kay Laban. Pero hindi na ako po mag-aano ng madetalyeng kasi wala na rin naman sa panahong ito. Pero ang inaano ko noon is yung grace ng Diyos sa akin. No, dahil siya yung gusto mo noon, binigay siya ng Diyos sa'yo. At isa rin yun sa mga tinuturing kong grace, mga kapatid. So, at yung panahon ko, ay yung sa ngayon, mga kapatid, yung trabahong binigay ng Diyos sa akin is also grace from God, mga kapatid. Dahil sa mga naging kabatchmate ko, ako lang yung nakikita kong parang nasa magandang pinalalagyan. Sila nagsipag-grad. Sila nakapag-take sila ng board exam and then pumasa. Mga engineer sila. Pero kahit pagsama-samahin mo yung mga sinasahod nila, hindi sila tumatapat sa binigay ng Diyos sa akin. So ako kasi, mga kapatid, hindi ako hindi ako matalinong tao. Hindi ako magaling, mga kapatid. Hindi ako talented na tao. Pero binigay ito ng Diyos sa akin. Nagtatrabaho ko sa isang corporate environment na hindi ko naman talaga inakaalang magtatrabaho ko sa ganitong opisina dahil hindi naman kimi ako pagdating sa pagsasalita ng English. At wala akong experience, sabi nga ni Brother Moon. Wala akong experience sa trabaho. Pero binigay ng Diyos sa akin yung trabahong ito, mga kapatid. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa mga biyayang ganito na pagdating talaga sa pagbibigay, hindi mo mateternohan yung Diyos eh. Hindi mo siya mapapantayan. Yung trabahong ito na ibinigay ng Diyos sa akin, yung binigay niyang salary sa akin is more than enough para sa akin, mga kapatid. Dahil kung titingnan mo talaga yung financial health ko, is talagang healthy, mga kapatid. Pero hindi ko naman sinasabing meron akong milyones na gaya ni Brother Mon sa... Ang sinasabi ko lang is talagang kapag nagbigay ang Diyos, hindi mo mapapantayan, mga kapatid. Hindi ko maisip na magkakaroon nga ako ng mga ganong kalalaking hindi naman pala yung malaki, pero hindi ko inaakalang makakahawak ako sa sarili kong pagod, yung mga ganong financial blessings, mga kapatid. And it's all by the grace of God, mga kapatid. Sabi, yung mga kasamaan ko nga, laging sinasabi na, single ka, bachelor ka, ba't hindi mo enjoy yung kinikita mo? Sabi niya ganyan, yung isa kong kasama. Mag-out of town daw ako, pumunta daw ako sa ibang bansa. Kasi pagka nag-asawa ka, hindi mo na magagawa yan, sabi niya ganun. Kaya ako naman, mga kapatid, hindi naman kasi ako mahilig sa ganun, pero binigyan din ako ng mindset ng Diyos na mag-ipon. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa magiging pamilya ko, kung hindi pa darating ang Panginoon. Nakaka-corny man pakinggan, pero para sa Diyos at saka sa akin, isang seryosong bagay yun, mga kapatid. Sabi ko nga sa kanila, ang langgam, hindi ito nag-iipon ng winter. Nag-iipon ito sa summer, kung saan may ani. Dahil pag nag-ipon niya sa winter, wala na yung makukuha. Bakit? Wala nang crops eh. Wala nang crops na darating, wala nang crops na uusbong.
Wala nang crops na mabubuhay. Kaya yung langgam, nag-iipon yan, nag-iimbak yan sa summer. At pag winter, meron siyang gagamitin. Yun yung mindset na binigay sa akin ng Diyos. Dahil nga, isa rin sa tumatak sa isip ko na pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. At masdan mo yung kanyang mga ginagawa. Yung masdan, hindi mo lang titignan kung ano yung ginagawa niya. Ang ibig sabihin, pag-aralan mo kung ano yung ginagawa niya, gayahin mo kung ano yung ginagawa niya. Kaya yun yung ginagawa ko ngayon, mga kapatid. Nag-iipon ako para doon, sa part na yun. Para kung magkapamilya ko, hindi ako pupunta sa nanay ko, hindi ako pupunta sa tatay ko, hindi ako pupunta sa tita ko na maghihingi. Tita, wala nang panggatas yung baka pwede naman makibali sa'yo. Baka baliin niya yung buto ko pag. So, kahit yung papa ko, mga kapatid, sinabi sa akin ng papa ko na ang aking ama dito sa lupa, sabi niya sa akin, pagka nag-asawa ka, aalis ka sa bahay. No? Hindi dahil meron siyang sakit ng loob o dahil kulang sustento o ano, basta aalis ka. Sinabi niya yun kasi biblical yun, mga kapatid. Naiiwan ng anak ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa. Kung ako lang masusunod, sabi ng papa ko, kung siya lang daw tsaka si mamang masusunod, gusto ko dito na lang kayo. Dito kayo sa bahay. Pero hindi kayo pagpapalain ng Diyos pagkagano. Kasi sa isang bahay, mga kapatid, ang isang bahay dapat meron lang isang ama at isang ina. Hindi pwedeng may dalawang ina, may dalawang ama. Kaya yun yung pinag-aanohan ko ngayon. Pinag-iipunan yung bahay, mga kapatid. At saka yung pinag-iipunan ko is para mabigay yung basic needs ng magiging pamilya mo. At saka yung kung maaari, ibigay mo rin yung gusto nila, yung mga hindi na kahit hindi na necessary, pero dahil gusto mo, mabibili mo. So sa ganung bagay, ako nag-iipon sa panahong ito, mga kapatid. Kasi hindi naman lagi. Sabi nga, anytime pwede kang sibakin sa trabaho. So kung hindi ka mag-iipon, pinanglalabas-labas mo lang yung mga kinikita mo. Paano pag dumating ka na sa time na yon, wala kang ipon? Ano mangyayari sa iyo? No? Lalapitan mo yung magulang mo. Siyempre, tutulungan ka naman nila eh. Pero hindi mo rin maiwasan na kapag palagi kang lumalapit sa kanila, meron na silang masasabi. Hindi mo naman pwedeng paikutin na una kay papa, pangalawa kay mama, atlo kay tita. So para ka na lang nagaan, mga kapatid. At yun yung mindset na ibinigay ng Diyos sa isang Kristiyano, mga kapatid. Kasi sino magpo-provide sa pamilya kung hindi yung lalaki, di ba? Yung magpo-provide ba yung babae? Mabuti nga sana kung gano'n na lang, mga kapatid. Pero hindi gano'n. So, masasabi ko rin, mga kapatid, na I am what I am right now because of the grace of God. At meron pang mga darating na biyaya ng Diyos sa aking buhay na siguradong makakapagpatibay palalo ng pag-ibig natin sa Diyos. Lagi ko ang hinihiling sa Diyos na ilagay niya sa aking puso yung pag-ibig sa Kanya na hindi pa kunwari. Dali lang kasing sabihin yun, mga kapatid, na mahal mo yung Diyos eh. Pero yung nararamdaman mo kasi sa puso, yun yung real thing, sabi nga ng ating propeta. Hindi yung lumalabas sa bibig, hindi yung nararamdaman sa puso mo. Lagi kong sinasabi sa kanya na hindi dahil may kailangan, yung bang ilagay mo sa puso ko yung pag-ibig sa'yo, hindi dahil meron akong kailangan sa iyo, no? Yung hindi kita pinaglilingkuran dahil meron akong kailangan sa iyo, hindi kita pinaglilingkuran dahil meron akong gustong ibigay mo sa akin, na kapag nakuha ko na is lalayo ka na bigla. Sabi nga, mga kapatid, nagtanong ang ating kapatid na propeta,
Nandito ba kayo dahil may reward kayong eternal na buhay sa Diyos? Saan sa tingin niyo, mga kapatid? Sabi ng ating kapatid, if you say yes, then you are lost. Kung dahil lang sa eternal na buhay, kaya kayo nandito, then you are lost. Pero kung sabi nga ng ating kapatid, nung time na kinuha sa kanya si baby Sharon Rose, tsaka si sister, ano kasing Hope. Nung kinuha sa kanya si Hope at tsaka si Sharon Rose, tinanong siya ng isang brother, sabi, Brother Branham, sabi, ano nang tingin mo ngayon kay Jesus Christ? So, iyak ng ating kapatid dahil nga kalilibing lang nun ng kanyang mag-ina. Sinabi niya, He is my life. Even now, sabi niya, na kinuha niya sa'yo yung mag-ina mo, siya pa rin yung buhay mo. Tapos sabi ng ating kapatid na propeta, even he dragged my soul to hell, sabi niya, I will still love him. See, kahit daw hindi siya bigyan ng eternal na buhay ng Diyos, kahit dalhin yung soul niya sa impyerno, despite na ginawa niya lahat ng kalooban ng Diyos, he still loved God. At yung love na yun, mga kapatid, yun yung nagbibigay sa atin ng udyok. Yung love kasi, sabi nga ng ating kapatid, love and grace is like twin sisters. You cannot have love without grace. And you cannot have grace without love. Lagi yan twin sister na identical na dapat nasa iyo. And it is the Spirit of God na nagbibigay noon, mga kapatid. So if you love me, sabi ng ating Panginoong Jesus, obey my commandments. Pero hindi mo kayang, pwede mong i-obey yun na wala kang love. Pwede mong i-obey lahat ng nasa Biblia na wala kang love, mga kapatid. Yung rich young ruler, nagawa yun. Nagawa niya lahat ng sinasabi ng Ten Commandments. Pero wala siyang pag-ibig sa kanyang puso. Bakit? Nung sinabi na ng Diyos sa kanya, tingnan mo, kung minamahal niya talaga ang Diyos, nung sinabi na ni Jesus Christ sa kanya na pagbili mo lahat ng iyong tinatangkin, kung mahal niya ang Diyos, gagawin niya yun. Pero dahil yung Ten Commandments ay kaya niya lang gawin, no? Dahil sa siguro magandang moralidad niya, at magandang budhi niya, kaya niya gawin yung Ten Commandments. Pero pagdating sa pag-ibig sa Panginoon, doon na siya naligaw, mga kapatid. So that is the grace of God, mga kapatid. Kung sabi ng ating kapatid, it is, kumbaga parang nasa sa inyo, if you will take it, or you will leave it. But grace is grace, and it will save you, brothers and sisters. So sa Diyos ang kapurihan, mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Binabalik lang sa aking MC. Praise God. Sa mabiyayang exhortation ng ating napakinggan, mga kapatid. Inaanyayahan ko na po kayong magstaya, mga kapatid, para sa praise and worship.